Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Maria Elena Santos at ngayon ay ating tatalakayin ang paksang, ang lihim sa pagpapalabas ngang tunay na bisang green tea. Kung matagal na ninyong sinusubaybayan ang channel na ito, alam ninyo na mahilig ako sa mga high-leverage health hacks. Ito yung masimple, halos hindi napapansing mga pagbabago na nagdudulot ng malaki at di kapanipaniwalang resulta para sa iyong sigla. Sa loob ng aking 15 taon sa medisina, nakita ko kung paano ang maliliit na pagbabago ay nagdudulot ng pinakamalaking epekto. Ngayon, pag-usapan natin ang isang pang-araw-araw na ritual na ginagawa na ngang milyon-milyon sa inyo at may magandang dahilan. Ang green tea. Ito ay laging pinupuri sa lahat ng dako. Tinagurian itong isang superfood. Sinabihan kayo na puno ito ngang antioxidants, maganda para sa inyong metabolismo at isang pundasyon ng malusok na pamumuhay. Ngunit mayroon akong isang masakit na katotohanang kailangang ibahagi sa inyo. Isang lihim na lubos na naunawaan ng maurologist at functional medicine doctor para sa karamihan ng makalalakihan na lampas sa edad na 50, ang inyong green tea ay walang silbi. Ito ay isang magastos at walang kabuluhang ugali. Ginagawa ninyo ang kilos, umiinom ngang isang inumin na puno ngang pangako ngang kalusugan, ngunit hindi naman talaga na-absorb ngang inyong katawan ang mga magagandang sangkap nito. Isa itong ritual na walang gantimpala, at isa itong malaking nasasayang na pagkakataon upang lubusang baguhin ang inyong enerhiya, sigla at lakas. Hindi ko sinasabing itigil ninyo ang pag-inom nito. Sinasabi ko sa inyo na baguhin ninyo ito. Ipapakita ko sa inyo kung paano magdagdag isang simple at murang sangkap sa inyong tasa sa umaga na magpapabago sa inyong sistema, magpapasiklap sa inyong metabolismo, poprotekta sa inyong mga cell, at magbibigay ng banayat ngunit hindi may kakailang tulong sa inyong libido at kumpiyansa. At heto pa ang mahalaga. Ang dahilan kung bakit napakahalagang video na ito, hindi ito isang gimmick na parmasyutiko. Ito ay tungkol sa kimika. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa isang mas matalino at mas intensyonal na paraan ng pagkonsumo nga mga sustansya para maging epektibo ang mga ito para sa inyo. Pag-usapan natin ang lihim sa pagpapalabas ng tunay na kapangyarihan ng green tea. Bago natin pag-usapan ang solusyon, kailangan nating aminin ang pinakmulan. Ang problema sa green tea ay hindi ang saa mismo. Ang green tea ay isang powerhouse ng nutrition. Puno itong isang klaseng malalakas na antioxidant na tinatawag na catechins, lalo na ang isang compound na tinatawag na EGCG na responsible sa karamihan ng mabenepisyo ng green tea. Ang EGCG ay isang pampasiklap ng metabolismo, isang malakas na anti-inflammatory, at isang ahente ng proteksyon para sa iyong mga cell. Ngunit dito nakakaproblema. Ang EGCG at ang iba pang mga catechins sa green tea ay kilalang mahirap ma-absorb ng katawan ng tao. Sila ay lubhang hindi matatak. Mula sa sandaling tamaan sila ng init ng tubig hanggang sa sandaling dumaan sila sa acidic na kapaligiran ng iyong tiyan, sila ay nasisira at nawawalan ng bisa. Pagdating nila sa iyong small intestine, kung saan dapat sila ma-absorb, ang kanilang biological activity ay bahagi na lamang ng kung ano ito dati. Para kang sumusubok na buksan ang isang matibay na vault, nasa iyo ang susi, ang green tea, ngunit baluktot ang susi at hindi kasya salok. Hindi lang talaga magamit nga, iyong katawan ang malalakas na compound na naroon sa tsaa. Nasasayang ang iyong pera? At higit sa lahat, hindi nakukuha ngang iyong kalusugan ang benepisyong lubos nitong kailangan. Habang ang malalaki ay lumalampas sa edad na 50, lalong lumalala ang problemang ito. Ang ating nga sistema ngang pagtunaw ay nagiging hindi na gaanong mahusay. Bumababa ang ating kakayahang sumipsip ngang sustansya. Ang gut lining,
na responsible sa pagkuha ng mahahalagang compound mula sa ating pagkain, ay medyo napuputpot at napapagod na. Maaring umiinom kang pinakamahusay na green tea sa buong Pilipinas, ngunit hinahayaan lang iyong tumatandang katawan na dumaan ang mga magagandang bagay. Kaya, ano ang solusyon? Kailangan mong isang simpleng sangkap, isang mikroskopikong katulong na nagsisilbing cellular delivery truck, isang proteksyon na kalasag o isang susi sa metabolismo upang matiyak na bawat isang malakas na katekin at bawat isang antioksidan ay may hahatid mismo kung saan ito kailangan bago pa man masirang iyong katawan. Kung may isang sangkap na purong superpower para sa sigla nga kalalakihan, ito ang pinakakaraniwang pampalasa sa inyong kusina. Isang bagay na marahil ay ginagamit ninyo araw-araw nang hindi man lang inisip ang malalim na mga katangiang panggamot nito. Ang tinutukoy ko ay ang paminta. Alam ko ang iniisip ninyo. Paminta sa aking green tea? At heto kung bakit. Ang paminta ay naglalaman ng isang malakas na natural na compound na tinatawag na piperine. Ang piperine ay isang natural na alkaloid na ginamit sa tradisyonal na gamot sa loob ng maraming siglo bilang isang bioavailability enhancer. Ibig sabihin, tinutulungan nitong masipsip ng katawan ang sustansya. Kapag kumonsumo kang piperine, mayroon itong kahangahangang epekto sa iyong bituka at ate. Pinipigilan nito ang tiyak na enzyme na idinisenyo upang i-metabolize at sirain ang masustansya bago pa man sila maabsorb. Kapag nagdagdag kang isang maliit na kurot at ang ibig kong sabihin ay isang maliit na kurot lamang dahil malayo na ang mararating nitong sariwang, giniling na paminta sa iyong green tea, may isang hindi kapanipaniwalang nangyayari. Agad na gumagana ang piperine. Direkta nitong pinapahusay ang pagsipsip ngang lahat ng magaganda at mabibisang catechins at antioxidants sa taa. Ipinakita sa mga pag-aral na pinapataas nito ang bioavailability ng ilang mga compound ng hanggang 2,000%. Nangangahulugan ito na ang iyong tasaang green tea na dating halos walang silbing inumin ay biglang nagiging isang hyper-concentrated na likidong suplemento na naghahatid ng napakalaking dosis ng makatangiang panggamot nito diretso sa iyong muscle. Ang mabenepisyo para sa magalalakihan ay napakalaki. Ang mas mataas na pagsipsip ng malalakas na antioksidan ng green tea ay nangangahulugan ng mas kaunting systemic na pamamaga na siyang tahimik na pumapatay sa kalusugan ng maugat. Ang pamamaga ay sumisira sa muscle lining ng iyong nga ugat at ito ang numero 1 kalaban ng production ng nitric oxide, ang mahalagang molekula para sa pag-relax ng daluyan ng dugo at daloy ng dugo. Ang prosesong pamamaga na ito ang nag-ambag sa lahat mula sa paninigas ng kasukasuan at mga kirot hanggang sa isang hindi gaanong tumutugon na sistemang pang-intimate. Sa pamamagitan ng patuloy na paglaban sa pamamaga na ito at pagbibigay lakas sa iyong sistema ngang isang bukso ngang antioxidants, nagbibigay ka ngang pangunahing suporta para sa mas mahusay na sirkulasyon, mas maraming enerhiya, at pagbabalik ng sigla at kumpiyansa ngang kabataan. Ito ay isang malinis. Direktang tamang ang purong panggatong para sa mga ugat na nagpapanatiling nababaluktot at handa ang iyong buong sistema ngang sirkulasyon. Ang malakas na hak na ito, gayunpaman, ay may isang kondisyon. Kailangan mong gumamit ng sariwang giniling na paminta, hindi ang nabibili sa bote na matagal nang nakatago. Ang mahalagang compound na piperine ay nagsisimulang masira nang mabilis kapag ang peppercorn ay giniling at nalantat sa oxygen at liwanag. Isang maliit at murang gilingan ng paminta sa iyong countertop lang ang kailangan mo upang magamit ang malakas na hek na ito at gawing isang mabisang ritual, ang isang walang kabuluhang ugali. Paano kung hindi mo gusto ang matapang at maanghang na lasang ang paminta sa iyong tasa sa umaga? O paano kung gusto mong doblehin ang mga benepisyo at gumamit ng ibang paraan?
Ang aking pangalawang mabisang sangkap para baguhin ang iyong green tea ay isang pigalang ang layo. Ang tinutukoy ko ay ang pagdarakdang ngonting katas nga citrus mula sa sariwang lemon, dayap, o ang pinakakaraniwan sa atin, ang calamansi. Ang agam dito ay bahagyang naiba mula sa piperine sa paminta, ngunit ito ay kasing lalim din ang epekto nito. Ang malalakas na katekin sa green tea, lalo na ang mahalagang EGCG, ay lubhang marupok. Mula sa sandaling tamaan sila ngang init ng tubig hanggang sa dumaan sila sa iba't ibang antas ng pH ng iyong sistema ngang paktunaw, mabilis silang nagsisimulang masira. Sila ay walang laban sa natural na proseso ng metabolismo ng iyong katawan at karamihan sa kanilang bisa ay nawawala bago pa man sila maabsorb. Gayunpaman, ipinakita ngang makabagong pananaliksik na kapag nagdagdag ka ngang isang makabuluhang pinakmulan ngang vitamina C o ascorbic acid sa iyong green tea, ito ay gumaganap bilang isang malakas at mahalagang proteksyon ng kalasag. Ang vitamina C ay kumakapit sa mga masalang katekins, binabalutan sila ngang isang molekular na baluti na nagpoprotekta sa kanila mula sa pagkasira sa malupit na acidic na kapaligiran ngang iyong tiyan. Tinitiyak ng matalinong trik na ito na mananatili silang matatag at buo, handa nang maabsorb ngang iyong small intestine. Nangangahulugan ito na nakakakuha kang mas mataas na konsentrasyon ng malalakas na aktibong compound mula sa tsaa na ginagawang pambihira ang isang katamtamang dosis. Bukod dito, ang vitamina C ay isang mabisang antioksidan sa sarili nitong paraan na naghahatid ng sarili nitong hanay ng napakalaking benepisyo. Ito ay isang pangunahing sangkap para sa iyong katawan na kritikal na sumusuporta sa produksyon ng collagen, na siyang pangunahing protina sa istruktura na bumubuo sa iyong mga ugat sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mismong nga pader ng iyong nga daluyan ng dugo. Tumutulong ang vitamina C na mapanatili ang kanilang pagkalastiko at kakayahang umangkop na mahalaga para sa malusok na daloy ng dugo at vaskular na tugon. Gumagana rin ito ng hiwalay upang labanan ang parehong pamamaga na tinalakay natin kanina, na nagbibigay ng dagdag na layer na proteksyon para sa iyong buong sistema. Sinusuportahan din ng malakas na compound na ito ang iyong immune system, na isa pang alalahanin para sa maraming kalalakihan na lampas sa edad 50. Kaya, sa pamamagitan ng pagdaragdag, isang simpleng piga ng sariwang calamansi o lemon sa iyong green tea, ginagawa mo ang dalawang hindi kapanipaniwalang bagay ng sabay. Nagbibigay kang isang malakas na kalasak upang protektahan ang mga benepisyong sa at nagdaragdag ka ng isang mabisang antioksidan na sumusuporta sa iyong katawan mula sa loob palabas. Ito ay isang ganap na sitwasyong panalo-panalo para sa iyong cellular health, kalusugan ng maugat, at pangkalahatang sigla. Paano kung ang iyong personal na problema ay hindi lamang tungkol sa pagsipsip? Paano kung partikular kang naghahanap kang isang paraan upang matugunan ang isang tiyak na sintomas na matagal mo nang iniinda? Maging ito man ay isang pakiramdam ngang mabagal na metabolismo, patuloy na malamig na mga kamay at paa, o pangkalahatang mahinang sirkulasyon. Para sa mga mas tiyak na alalahanin na ito, ang aking pangatlo at pang-apat na mga opsyon ay simple, sinauna, at hindi kapanipaniwalang epektibo. Una, ibaling natin ang ating pansin sa luya. Ang simpleng ugat na ito ay ginamit sa loob ng maraming siglo sa tradisyonal na gamot bilang isang malakas na ahente para sa sirkulasyon at isang mabisang pampainit na pampalasa. Kapag nagdagdag kang isang maliit na sariwang piraso, luya sa iyong green tea o kalahating kutsarita nga, pulbos ng luya kung mas gusto mo ang kaginhawahan, binibigyan mo ang iyong sirkulasyon ng isang maapoy na tulong. Ang luya ay isang malakas na anti-inflammatory at gumagana ito upang palawakin ang iyong mga daluyan dugo na nagpapabuti sa pangkalahatang sirkulasyon mula sa iyong core hanggang sa iyong mga paa at kamay.
Para sa mga kalalakihan na nakakaramdam ng pagiging matamlay o nakakaranas ng mahinang daloy dugo, tulad ng pamamanhid, ito ay isang kamangha-manghang pang-araw-araw na hack. Literal na ginigising nito ang iyong sistema at pinapakilos muli ang mga bagay sa paraang mainit at banayat ngunit hindi kapanipaniwalang epektibo. Pangalawa, isaalang-alang ang pagdaragdag ng pulbos ng kanela o cinnamon sa iyong green tea. Ito ay partikular na epektibo para sa mga kalalakihan na nababahala sa pagkontrol ng asukal sa dugo at ang mabagal at nakakainis na paglaking taba sa tiyan. Ipinakita sa maraming pag-aral na malaki ang naitutulong cinnamon sa pagpapabuti nga insulin sensitivity na siyang mahalagang kakayahan na iyong katawan na gamitin ng mahusay ang asukal sa dugo para sa enerhiya. Habang tumatanda ang mga lalaki, madalas bumababa ang insulin sensitivity na humahantong sa nakakainis na pagbagsak ng enerhiya sa buong araw at ang kapuspalat na pag-imbak ng labis na asukal bilang taba, lalo na sa paligid ng tiyan. Sa pamamagitan nga, pagdaragdag ng kalahating kutsarita ng dekalidad na cinnamon sa iyong green tea, nagbibigay ka nga isang banayat na pang-araw-araw na paalala sa iyong katawan na gamitin ang enerhiya ng mahusay at panatilihing matatak ang iyong mga antas ng asukal sa dugo. Ito ay isang banayat, masarap na paraan upang aktibong tugunan ang isang pangunahing issue sa metabolismo. Ang dahilan kung bakit napakabisa nga simpleng green tea hack na ito ay hindi lamang ang nakahiwalay na kapangyarihan ng sangkap mismo, kundi ang pinagsamang kapangyarihan ng ritual at ang kapangyarihan ng iyong intensyon. Ito ay higit pa sa kung ano ang inilalagay mo sa iyong tasa. Sa pamamagitan ngang sinasadya at maingat na pagpili na idagdag, ang nag-isang sangkap na ito na may intensyon sa iyong pang-umagang gawain, gumagawa kang isang malakas na hakbang para sa iyong kalusugan bago pa man magsimula ang kaguluhan ng araw. Dapat mong tandaan ang isang mahalagang prinsipyo ngang kalusugan ng lalaki. Ang katawan ng isang lalaking lampas 50 ay pinakamahusay na tumutugon sa pagiging pare-pareho, hindi sa intensidad. Hindi ka naghahanap ng isang malaking pagbabago na mag-iwan sa iyo na pagod sa loop ng isang buwan. Ang tunay na hinahanap mo ay isang banayat na pang-araw-araw na tulak sa tamang direksyon. Isang maliit na ugali na kapag inulit sa paglipas ng panahon ay nagiging isang malalim at pangmatagalang pagbabago. Upang makapagsimula, isaalang-alang ang pagpapalit-palit ngang maopsyong ito batay sa iyong mapinakakagyat na pangangailangan. Kung nagsisimula ka pa lang at ang iyong layunin ay simpleng ilabas ang tunay na kapangyarihan na taglay ng green tea, magsimula sa paminta. Ang mali na kurot na iyong ngampay prin ay nagsisilbing isang master key na nagbubukas ng mapinto nga iyong muscle upang maabsorb ang malalakas na antioxidants na karaniwang dumadaan lang sa iyong sistema. Ito ang pundasyong unang hakbang upang gawing isang katotohanan sa kalusugan ang iyong green tea mula sa isang alamat lamang. Kung masensitibo ang iyong panlasa o naghahanap ka ngang mas banayat na lasa na may malakas na epekto ngang proteksyon, gamitin ang sariwang katas ng citrus tulad ng calamansi. Ang ascorbic acid sa isang simpleng piga ay nagsisilbing isang matibay na kalasak na nagpoprotekta sa mga marurupok na katekins mula sa pakasirangang malupit na acidic na kapaligiran nga iyong tiyan. Tinitiyak nito na ang green tea ay nananatiling mabisa at biologically active na naghahatid ng isang malakas na dosis ng antioxidants na sumusuporta sa iyong cellular integrity at lumalaban sa pamamagamula sa loop palabas. Ang pagpipiliang ito ay tungkol sa pagpapanatilingang mismong esensya ngang kapangyarihan ngang taa. Para sa inyo na nakakaranas ng talamak na malamig na mga kamay at paa, isang pakiramdam ng panlalamig, o isang pangkalahatang pakiramdam ng matamlay na sirkulasyon, ang iyong perpektong pagpipilian ay ang luya. Ang sinaunang ugat na ito ay ginamit sa loop ng maraming siglo upang dahan-dahang pasiglahin ang iyong panloop na apoy. Kapag idinagdag mo ito sa iyong green tea, binibigyan mo ang iyong sirkulasyon ng isang maapoy na tulong.
Gumagana ang luya upang natural, napalawakin ang iyong nga daluyan ng dugo at mapabuti ang pangkalahatang sirkulasyon. Literal na ginigising nito ang iyong sistema at pinapakilos muli ang mga bagay sa paraang mainit at nakapagpapasigla. Ito ay isang kamanghamanghang pang-araw-araw na lunas para sa isang katawan na parang stuck. At kung ang iyong pangunahing alalahanin ay ang nakakainis na pagbagsak ng enerhiya at lumalapat na baywang, gawing pundasyon mo araw-araw ang cinnamon. Ipinakita ngang pampalasa na ito sa mga klinikal na pag-aral na makabuluhang nagpapabuti sa insulin sensitivity ng iyong katawan, na siyang susi sa pamamahala ng asukal sa dugo, sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kalahating kutsarita ng cinnamon, binibigyan mo ang iyong katawan ng isang banayat na pang-araw-araw, na paalala, na gamitin ang enerhiya ng mas mahusay at panatilihing matatak ang iyong asukal sa dugo. Ito lamang ay maring makaroon ng malaking epekto sa iyong mga antas ng enerhiya at sa komposisyon ng iyong katawan, at hindi direktang sinusuportahan nito ang iyong testosterone dahil ang hindi matatak na asukal sa dugo at ma-issue sa hormonal ay madalas na magkasama. Pumiling ng isa lamang sa mga lihim na ito. Mga ko dito, hindi para sa isang linggo, kundi para sa 3 buwang linggo. At pansinin ang pakakaiba, mararamdaman mo ang isang banayat ngunit malalim na pagbabago sa iyong panloop na makina. Mas kalmado, mas maraming enerhiya, at isang mas malaking pakiramdam ngang sigla bilang isang lalaki. Nasa iyo na ang lahat ng kailangan mo sa iyong kusina. Panahon na upang itigil ang pag-inom ngang isang walang silbing inumin at simulan ang pag-inom ngang isang mabisa at nakapababago ngang buhay. Maraming salamat sa panonood. Kung nakatulong sa iyo ang impormasyong ito, pakipindot ang like button. Mag-subscribe para sa higit pang mga tips sa kalusugan at sigla. At ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan na maaring nangangailangan ng dagdag na sigla sa kanyang umaga. Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba kung aling isang sangkap na hack ang sisimulan mo ngayon. Ako si Dr. Maria Elena Santos at makita-kita tayo sa susunod.